Sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. PBA Board of Governors nagbigay ng todong suporta sa FIBA Olympic Qualifier-bound Gilas Pilipinas team. Alaska Aces head coach Alex Compton naniniwalang madadagdagan ang mga fans ni star forward Calvin Abueva. Phil-American Brian the Hawaiian Punch Viloria nagpahayag ng kahandaan 4 na araw bago ang title challenge kontra WBC flyweight champion Roman Chocolatito Gonzalez ng Nicaragua. Pamunuan ng Philippine Superliga, isinusulong ang bid para sa hosting ng 2017 World Women's Club Volleyball Championship. Defending champion Roger Federer laglag sa second round ng Shanghai Tennis Masters sa China. Real Madrid star striker Cristiano Ronaldo kumopo ng record na ika-4 na European Golden Boot Award. At Hamburg City napili para magsilbing host ng 2017 AIBA World Boxing Championships. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Dennis Principe kasama si Haji Caaminio. Maghahatid sa inyo ng pinakauling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa basketball, ng todo suporta ang PBA Board of Governors sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa FIBA Olympic Qualifier sa susunod na taon. 17 manlalaro ang handang ipahiram ng mga team owners kay National Coach Tab Baldwin at willing rin umano ang liga na i-adjust ang kanilang schedule sa papasok na season para mabigyan ng sapat na training ang mga Filipino Cagers. Ang kabuang detalye ihahatid ni Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Muling pinatunayan ng pamunuan ng Philippine Basketball Association o PBA na handa silang sumuporta sa national team. Sa isang special board meeting sa PBA office kanina ay inanunsyo ng liga ang pangalan ng 17 players na handa nilang ipahiram sa Gilas Pilipinas pool para sa kampanya sa FIBA Olympic Qualifier sa Hulyo ng susunod na taon. Kabilang sa mga nasa listahan ay sina Mar Fajardo at shooting guard Marshall Lassiter ng San Miguel Beer, big man Greg Slaughter, power forward Japet Aguilar at point guard L.A. Tenorio ng Barangay Ginebra San Miguel, swingman Gabe Norwood, strict shooter Jeff Chan at combo guard Paul Lee ng Rain or Shine Elasto Painters, slotman Mark Pingris at center Ian Sanggalang ng Star Hotshots, forward Calvin Abueva ng Alaska Aces, point guard Terence Romeo ng Global Port Batang Pier at ang mga players ng Talk and Text Tropang Texters na sina Jason Castro, Ranidel de Ocampo, Troy Rosario, Matt Ganuelas Rosser at Ryan Reyes. Sa panayam ng PTV Sports, tiniyak ni National Coach Tab Baldwin ang kanyang full commitment sa programa ng National Pool kahit sino pa ang mga available na players para sa kupunan. So I'm fully committed to the SPP and to MVP and to the Gilas program, and whatever plans that they have going forward, my hope and my commitment is to be a part of that. Samantala, hindi naman naitago ni Baldwin ang labis na katuwaan sa paghawak sa Gilas Pilipinas na tumapos na runner-up sa nakalipas na FIBA Asia Men's Championship sa China. You know, we built a very strong bond as a team, and that's when coaching is really enjoyable, when you feel like, what you're doing is being absorbed by the players, and they really care about your coaching and what you're trying to instill in them. Then you feel very fulfilled as a coach. Isa ang Gilas Pilipinas sa 18 teams na mag-aagawan sa 3 Olympic slots na nakataya sa FIBA Wildcard Tournament. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Naniniwala naman si Alaska Aces Chief Mentor Alex Compton na madadagdagan ang mga fans ni hardbanging forward Calvin Abueva. Ito'y dahil na rin sa impresibong showing ng tinaguriang The Beast sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa mga nakalipas sa international tournaments. May report si Ai Nicanor ng University of the Philippines, Diliman.
Masaya si Alaska Aces head coach Alex Compton sa itinatakbo ng career ni star forward Calvin Abueva. Ang 6'2" Pampanggenyo dribbler ay sariwa mula sa kanyang impresibong performance sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa nakalipas na FIBA Asia Men's Championship sa China. At siya rin ang mamumuno na sa title bid ng Team Manila North sa FIBA World 3x3 Championship sa Abu Dhabi, UAE bukas. Ayon kay Compton, sa kanyang kakaibang playing style, ay walang duda na si Abueva ang isa sa pinakamahusay araw sa buong Asia. Kahit isa, wala akong nakitang player na tulad ni Calvin sa buong tournament. You know, that's how many teams? 16? So how many players is that? 192, and there's only one Calvin Abueva. He's obviously just a ball of excitement with what he brings, his energy, his toughness. Eh, kahit napakalaki naman yung China, di ba? Yung mga iba dyan, 7'3", 7'2". Si Calvin, wala pang 6'2", parang wala siya pakialam. Eh, laban pa rin, di ba? So going up for rebounds as though kayang-kaya niya rin sila. It's just, he's such a tough guy. There's no quit in him, and I think that's why so many people admire him. Naniniwala rin si Compton na madadagdagan ng mga fans ni Abueva dahil na rin sa ipinakita niya sa mga nakalipas na international tournaments. Well, a lot of people against him, and a lot of people will love playing with him. Eh, ganun talaga yan eh. Kasi sa sobrang taas ng energy niya, mainis ka. Napasa yung bola, tapos kinuha pa niya. Yan parang sobra na yung energy niya. Saka wala siyang back down. Eh, yan talaga yung gusto mo sa lahat ng player. Kaya siguro, gustuhan siya ng mga Pilipino kasi tayo sa bayan yan eh. Kasama ni Abueva na babandera para sa Manila North sa Abu Dhabi Cage Fest ang kanyang Alaska Aces teammate na si power forward Vic Manuel, gayon na din sina Talking Text Tropang Texters Rookie Slotman Troy Rosario at Mahindra Enforcers shooting guard Carl Dehesa. Para sa PTV Sports, Ayin Nicanor, University of the Philippines, Diliman. Sa PBA pa rin, labis na ikinatuwa naman ni combo guard Earl Scotty Thompson ang pagkakahugot sa kanya ng Barangay Ginebra San Miguel. 6th overall pick sa nakalipas na PBA Rookie Draft. Ito'y dahil isa sa mga pangarap niya ay ang magabayan ni two-time Grand Slam champion coach Tim Cone. May report si Alay Serbo ng University of the Philippines, Diliman. Aminado si Barangay Ginebra San Miguel rookie guard Scotty Thompson na dream come true para sa kanya ang makapaglaro sa ilalim ng patnubay ni multi-title coach Tim Cone. Ito'y dahil isa si Cone sa mga hinangaan niya buhat noong siya ay naglalaro pa para sa kanyang hometown na Davao del Sur sa kanyang high school days. Hinugot ng Ginebra si Thompson bilang 6th overall pick sa nakalipas na PBA rookie draft. Dati kasi kung pinapala talaga siguro kay Coach Steve kasi kung saan siya dati, yun yung team ko eh. Noong Lunes ay nakihalubilo na si Thompson sa team practice ng Ginebra. Ilang araw matapos ang kampanya ng University of Perpetual Help Altas sa NCAA. So, kinakabahan ako kasi nahihiya pa ako eh kasi unang parang ako lang yung hindi pa nakakabanding nila eh kaya ayun. Isa si Thompson sa mga inaasahang sasandalan ni Cone para sa asam na matuldukan ng 8 taong title drought ng Ginebra sa Asia's first Play for Pay League. Para sa PTV Sports, Alay Serbo, University of the Philippines, Diliman. Lipat naman tayo sa boxing. Nagpahayag ng kahandaan si Phil-American Brian the Hawaiian Punch Viloria. Eksaktong 4 na araw bago ang kanyang title challenge kontra WBC Flyweight Champion Roman Chocolatito Gonzalez ng Nicaragua. May report si John Mogol ng Sports Radio 918. Si Nicaraguan rival Roman Gonzalez lamang ang nasa isip ngayon ni 2-division world champion Brian Viloria. Ito ang tiniyak ng tinaguriang The Hawaiian Punch 4 na araw bago ang title clash nila ni Gonzalez. Ayon kay Viloria, hindi niya iniisip ang mga future opponents lalo pat batid umano niya na mabigat na kalaban si Gonzalez na kamakailan lamang ay nahirang bilang bagong pound-for-pound king. I don't really listen. I'm not really paying attention. My whole main focus in this past couple months was just to try to prepare myself
and to just focus on the task and not having to worry about fight of the year or all of that talk. But my main focus is just try to go there and try to take down the pound for pound number in the world. Samantala, tiniyak naman ni Viloria na nakuha na niya ang wastong kondisyon para sa match-up kontra Gonzales. There's a lot of motivation, a lot of things riding on this fight. It's huge. I think I'm comparing this as a Super Bowl for the sport of boxing. It's that big for me to be a part of this card. Ang WBC Flyweight Championship ni Viloria at Gonzales ay itinakda sa darating na linggo sa Madison Square Garden sa New York. Para sa PTV Sports, John Mogol, Sports Radio 918. Sa football, dumanas ng setback ang asam ng Philippine Azkals na makapasok sa third round ng FIFA World Cup Asian Qualifiers. Kagabi ay yumukod ang Thomas Dooley mentored team sa kamay ng host Bahrain 5 araw matapos na makapagsalba sila ng scoreless draw sa away game kontra North Korea. Sa loob lamang ng 8 minuto ay 2 goals ang nai-convert ng Bahraini counterpart sa second half. Bagay na nagpababa ng moral ng Philippine 11 dahil sa kabiguan muling dumausdos sa ikatlong pwesto sa Group H standings ang Philippine Azkals, habang umakyat naman sa 4th spot ang Bahrain. Ang susunod na makakaharap ng mga national booters ay ang Team Yemen at ang kanilang engkwentro ay tinakda sa Nobyembre 12 sa Rizal Memorial Football Pitch sa Maynila. Sa cycling, nagpamalas ng respectable performance sa katatapos ng Tour de Singkarak sa Indonesia ang continental team na Road Bike Philippines. Sa pumuno ni 3-time Tour champion John Mark Galedo, naabot ay City-based Cycling Club ang target na 5th place finish sa 9-day Bike Fest. May report si Arian Malyare. Masaya at kontento ang pamunuan ng Road Bike Philippine Cycling Club sa resulta ng kanilang kampanya sa Tour de Singkarak sa Indonesia. Sa 21 participating teams, tumapo sa pang-5 overall ang nag-iisang continental squad ng bansa sa 9-stage bikeathon. Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si team founder Engineer Bongsual na nagbunga ang sakripisyo sa training ng kanyang mga prize battle pushers. Dahil kahit pa mabigat ang laban ay nagawa pa rin nilang umani ng respectable finish sa Indonesian race. Laban nilang na to talagang mahirap kasi nga napakalakas ng mga Iranian at alam mo naman yung mga Iranian napakagagahin niya pagdating. Ang target ko lang talaga dyan, kasi nakaraan maganda rin yung naging namin, nandyan lang na hindi kami bababa sa panlima. Na-target naman, at least nasa panlima kami. Kung hindi nga nagkaroon ng problema si Makmak at yung isa naming rider na nagkaroon din ng problema sa tiyan, siguro mas maganda pa nilaro nila. Pinuri rin ni Suwalang impresibong showing ni Marcelo Felipe na tumapo sa pang-14 overall sa general classifications. Pumedal rin para sa Road Bike Philippines sina John Mark Galedo, Valera Vina, Nelson Martin, Ryan Cayubit at Dominic Perez. Si Marcelo talagang yan yung tago kong siklista yan Hindi siya masyado nung mga nakarang pero pag nasa ensayo yan, bilib na bilib ako dyan sa batang yan. Kaya kung alis nila, expect yung magagawa ng pangalan dito sa alis. Ang lakas niya, kondisyon na kondisyon. At sabi nga ni Makmak, si Makmak ang palaging nagre-report sa amin na pwede pang podium. Naglabas naman talaga ng galing yung bata. Sa ngayon ay magpapahinga muna ang mga road warriors ni Engineer Bongsual bago sila magbalik sa training camp para sa kanilang kampanya sa 3 international cycling races sa buwan ng Disyembre. Para sa PTV Sports, Arjen Malyari, Telebisyon ng Bayan.
Punta naman tayo sa volleyball. Ibinaling agad ng defending champion Petron Blaze Lady Spikers ang atensyon sa kanilang susunod na asignatura sa Philippine Superliga Grand Prix. Ito'y matapos na ilampaso nila ang Meralco Power Lady Spikers kagabi upang magrehistro sila ng record na 1 win and 1 loss sa 17 tournament. Rian Malyare. Nagbalik ensayo agad ang defending champion Petron Blaze Lady Spikers bilang preparasyon para sa kanilang susunod na asignatura sa elimination phase ng Philippine Superliga Grand Prix. Ito'y matapos na umani sila ng straight sets victory kontra Meralco Power Lady Spikers kagabi upang makabawi sila mula sa opening day loss kontra Signal HD Lady Spikers noong linggo. Ayon kay head coach George Pascua, pinayuhan niya ang mga players na magsipag panglalo sa training para mas maging handa sila sa mga susunod na laban sa Philippine Superliga. Kabilang sa mga star volleyballs na humahataw para sa Petron Blaze ay sina Dindin Santiago Manabat, Rachel Andakis, Abby Maranyo at iba pa. Sabi silang overconfident, akala nila siguro dahil nanalo sila ng 2 sets, so enough na yon. So, ang nangyari kasi bawat laban namin nagsa-challenge sila kasi kami yung defending champion. Kasi yung pagiging champion natin nakaraan na yon, ibang taon at ibang liga. Kumbaga, every time na maglalaro sila, isipin nila, laging last game, laging championship game. Huwag nilang isipin na mahina ang kalaban. Kalaban pa rin yan. May tendency pa rin matalo kahit mahina. Samantala, ibinalita naman ni Pascua na ikinakasa na nila ang pinaka-epektibong game plan para sa match-up kontra Photon Lady Tornadoes bukas. Kompleto yung Photon eh. So, veterano din yung import nila. Yung chance naman is malaki naman kasi karamihan ng mga Photon is bago yung iba. So, yung import nila is bago rin. Sa amin kasi, ito lang yung nabago namin na import ya dati naman na. So, siguro yung trending ng team, yun ang siguro advantage namin, yung experience ng mga veteranong local. Sa ngayon ay pwesto sa standings ng Petron Blaze sa kanilang record na 1 win against 1 loss. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantalang, patuloy na sinusulong naman ng pamunuan ng Philippine Superliga ang bid para sa hosting ng 2017 FIVB World Women's Club Volleyball Championship. Para sa detalye, narito po muli ang masipag na si Arian Malyare. Naghahanap na ng private sponsors ang pamunuan ng Philippine Superliga o PSL para sa kanilang asam na makuha ang hosting rights ng 2016 FIVB World Women's Club Volleyball Championship. Ayon kay PSL President Ramon Suzara, kinakailangang makalikom sila ng sapat na pondo sa lalong madaling panahon at dapat rin nilang maisaayos ang mga dokumentong kakailanganin para sa bid. First concern is the budget, no? Because we need to spend about 100 million pesos. So we have to print the bid documents and we have to submit in 2 weeks' time. Naniniwala rin si Suzara na makakatulong sa Pilipinas ang planong hosting ng torneo. Lalo pat kabilang sa mga inaasahang dadayo sa bansa ay ang mga koponan mula sa mga bansang Estados Unidos, Brazil, Serbia, Russia, Turkey, Italy at iba pa. Pinakamaganda, you have the 8 best club teams in the world and the best players in the world. So the mga big stars talaga will be here. Turkey ang mahigpit na karibal ng Pilipinas sa labanan para sa hosting ng World Women's Club Volleyball Meet. Para sa PTV Sports, Arian Malyari, Telebisyon ng Bayan. Defending champion Roger Federer, laglag sa second round ng Shanghai Tennis Masters. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. Nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Patuloy ang malamyang performance ng reigning Eastern Conference champion Cleveland Cavaliers sa preseason games. Kanina ay yumukod ng Cleveland sa visiting team na Milwaukee Bucks 110-101
upang masadlak sila sa 0-4 winless start. Lusinang center Greg Monroe at rookie guard Rashad Vaughn ang namuno sa atake ng Bucks sa kanilang tig-19 na puntos, habang 5 projected starters naman ng Cavaliers ang hindi nakitaan ng aksyon, si 4-time league MVP LeBron James na may dinaranas na illness. Ang susunod na makakatapat ng Cavaliers ay ang Indiana Pacers sa Biyernes. Samantala, narito naman ang isang mabilis na pagsulyap sa resulta ng iba pang preseason games. Kanina, hindi pinaporma ng Indiana Pacers ang pupugak-pugak na Detroit Pistons 101-97. Hinokus-pokus ang Orlando Magic ang nalusaw na Miami Heat 95-92. Inalipi ng Sacramento Kings ang Los Angeles Lakers 107-100. Na bullseye ng Houston Rockets ang Phoenix Suns 135-129. Binihag naman ng Denver Nuggets ang mga Warriors ng Golden State 114-103. Habang kumaripas naman ng takbo ang Dallas Mavericks nang marinig ang malalakas na kulog ng Oklahoma City Thunder 100-88. Samantala, tunghayan naman natin ang iba pang mga tampok na balitang sports sa labas ng bansa sa report ni Cecil Kiblat ng Sports Radio 918. Wala pang katiyakan kung kailan magbabalik aksyon si Washington Wizards newly acquired swingman Alan Anderson. Ito'y matapos na sumailalim siya sa ikalawang operasyon kanina para tanggalin ang bone spur sa kanyang kaliwang bukong-bukong. Pero tiniyak ng team management na sasalang agad sa rehabilitation process ang 6'6" dribbler para mapabilis ang kanyang recovery mula sa left ankle surgery. Huling naglaro si Anderson para sa Brooklyn Nets noong nakaraang NBA season kung saan nag-average siya ng 7.4 points at 2.8 rebounds per game. Sa tennis, humulagpos na sa mga kamay ni Roger Federer ang Shanghai Masters sa China. Ito'y matapos na yumukod siya kay Spanish qualifier Albert Ramos Viñolas 7-6, 2-6 at 6-3 sa second round kahapon. Inangkin ni Ramos Viñolas ang opening set sa pamamagitan ng pagdomina sa tiebreaker pero nakabawi naman si Federer sa sumunod na set. Sa third and deciding set ay nakabreak si Ramos Viñolas sa 8th game para hawakan niya ang 5-3 lead bago niya napagwikian ang sariling services sa 9th and final game. Ito ang kauna-unahang match victory ni Ramos Viñolas laban sa isang top 10 tennister. Sa tennis pa rin, umabante sa second round ng Generali Ladies sa Linz, Austria, si unseeded Andrea Mitu ng Romania. Ito'y matapos na ma-upset niya si top seed Lucy Saparova ng Czech Republic 6-3 at 6-4 kagabi. 2 beses na nakabreak si Mitu sa opening set bago siya nagdagdag ng sa sumunod na set. Target ni Mitu na makasungkit ng kauna-unahang career WTA singles title. Sa football, muling nahirang bilang best scorer sa Europe si Real Madrid star striker Cristiano Ronaldo. Sa isang simpleng seremonya sa Madrid, Spain kagabi ay tinanggap ng 30-year-old Portuguese international ang kanyang ika-4 na Golden Boot trophy, ang pinakamarami para sa isang European footballer. Nakapagbaon si Ronaldo ng 48 goals sa loob ng 35 appearances para sa Real Madrid noong nakaraang season at tinalo niya sa labanan para sa parangal si Barcelona star forward Lionel Messi na umiskor naman ng 43 goals sa loob ng 38 outings. At sa boxing, iginawad sa Hamburg City sa Germany ang hosting rights ng 2017 AIBA World Championships. Ito'y base kakayahan na magsilbing punong abala ng mga major sporting events tulad ng AIBA Pro Boxing Tournament noong isang buwan. Mas minabuti naman ang AIBA na wag nang pangalanan ng 2 losing bidders pero nauna nang nagpahayag ng kagustuhang mag-host ng 2017 World Boxing Championships ang Sochi City ng Russia. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Ang panayam sa World Tribal Games bound Team Philippines sa ating Sports Chat segment sa pagbabalik ng PTV. At nagbabalik po ang inyong paboritong PTV Sports. Sports Chat po tayo ngayong gabing ito and we are very privileged to be joined, of course, by isa sa mga
po pagdating sa larangan po ng sports. Ang Environment Committee Chair at Sports for All Committee Chair and of course the second Vice President of the Philippine Olympic Committee or the POC. Welcome po sa show, Colonel Jeff Tamayo. Magandang gabi po. Kumusta? Magandang gabi, especially sa lahat ng nakikinig. Ibang klase po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Ay, oo, totoo yan. Ano? At syempre, bukod kay Sir Jeff, kay Colonel Jeff, kasama rin po natin ang mga nagkikisigan gaya ko. Ang isa po sa mga membro ng sasalihan po nila no, ng international or ng First World Indigenous Games. So I think bago po sa inyong pandinig po yan. Kasama po natin ngayong gabi si Mark Sumalag, isa po sa mga atleta po natin. Good afternoon po sa ating lahat. Magandang gabi po at Evening po pala, sorry. kita nyo naman, ha? O, direct, pakita mo nga si Mark. Pakita na. Oh, kita nyo naman eh. Oo. Kakaibang games so yan. Ano? And of course, kasama rin po natin si Elvis Julius. Ayan. Magandang gabi po sa ating lahat. Oh, maybe you're all curious mga kaibigan kung bakit wala hong saplot pang itaas yung ating mga guests for tonight dahil sila po ay mga member ng Igorot Tribe at yung isa ay galing from Mountain Province which is si Mark and then yung isa naman si Elvis ay from Kalinga. Tama ba? From Ifugao. Yeah, from Ifugao. So sir, World Indigenous Games. Ano po ba ang meron dito? Tell us some brief background lang po siguro na itong games na ito. The First World Indigenous Peoples Games ay kakaiba dahil hindi lang po laro, no? Yung traditional na mga laro, but kasama po ang kultura. We have to remember the original cultural heritage of the different tribes. Eh, yan din po ang pinagmulan nakikita natin ngayon. But dito sa Indigenous Peoples Games nga, mas importante po yung tinatawag nilang indigenous creeds. Okay. Ibig sabihin, yung dala pa nila nung araw na tradisyon, yung cultural traditions nila, kasama po. Kaya mga atleta po ay maglalaro kung paano nyo sila nakikita ngayon. Hindi lang po nakabahag. Kung may mga headdress, may mga tattoo or body paints, kasama po sa mga laro po yan. And so it's gonna be an expression of not isolating the games the way we isolate it now. Kasama po lahat. Dala mo ang pamilya mo dahil nga sa suot mong tradisyon, no? Sa suot mong bahag, may mga ibig pong sabihin yan. And so yun po ang pag-host ng games na to. Tapos, ang paglalaroan po ay malapit din. Hindi yung isa sa mga lugar na gusto nating makita na ano, but it's close to the Amazons, ang pagkasabi. Yung sa Palmas po yan, ano? Yan. Sa Ito po Brazil. ay State of Tocantins sa Brazil. It is the first hosting. But sa pagkakaalam namin, ay ito na yung panglabing dalawa. Kami naman po sa atin, sa POC, we started this 2009. Kaya kami po ay naimbitahan, karangalan po natin na maimbitahan na special dahil sa buong Southeast Asia, tayo lang po ang nabigyan ng pagkakataon na imbitahan na sumali sa kanila sa mga larong ipakikita nila na halos pareho rin ng ginagawa na pala natin. Bago ko tanungin si Mark Colonel, ano ba yung mga games na gagawin dito sa World Tribal Games na ito? Tandaan po natin, nag-umpisa yan sa rainforest. Ang rainforest, for them to survive, bumabiyahe sila sa bangka, yung dugout canoe. Hanggang ngayon, ginagawa natin sa Sierra. Pangalawa, for medium distances is yung archery. And hindi lang po, ang player natin sa archery, mga aitas. Magagaling ang aitas dyan. Now, kakailanganin din for big game, yung sibat. No? And then also for defense, ginagamit din yung sibat. And so, yung pagtakbo, yung lahat ng kakailanganin for survival, halos yun po ang gagamitin. Katulad ng open water swim. Dahil hindi ka naman pwedeng magbangka na hindi ka marunong lumangoy. Tapos, likewise, sasabayan na rin yan ng mga traditional dahil katulad ng pagbuhat ng mga troso, no? Kasama rin sa games yan. Ang kakaiba lang, of course, Brazil, South America, may football. Oo nga naman. Yung traditional football, ewan ko lang kung anong gagamitin na bola, hindi naman siguro ulo ng tao. But yung gagawin siguro dyan is traditional. But ang suot nila, lahat ganito. Kaya nga dinala namin itong mga pana, no? Technical. Natin to, direct. Ito. Pag nakita nyo, bawal gamitin ang high-tech. I-inspeksyonin nila
dapat galing sa kahoy na makukuha. Natural, ika nga. no? Natural, sa gubat ninyo. Wala lang po tali to kasi po, may tradition din. Pag naglagay ka ng tali, gagamitin mo na. Kaya dinala namin dito na wala Na wala tali. pang ano. So, Yan. traditional talaga. Traditional yan, oh. Whether you're going for hunting already or for whatever reason. But usually, iniiwan siya ng ganyan. Likewise, itong ano rin, no? Pag nakita mo itong dulo, ito. kahoy din. Ito po yung talagang traditional, kahoy, na mas matigas sa dating pinaglalagyan na reeds, no? And so ganyan na po ang magiging sistema ng mga larong to. Mas importante mapagmalaki ng bawat tribo at bawat manlalaro kung sino sila. Hindi Yun. lang sila yung na gusto mo makita, but yung pinagmamalaki nilang tribo. Basically, tribal games po talaga. Tribal games. Literal po yun. Oo. Okay, para kay Mark siguro. Mark, paano mo pinaghahandaan to? Narinig ko next week o ngayong linggo ng ito, aalis na kayo papuntang Brazil. Ano lang po sir, yun po sa ensayo po sa bundok. Siyempre, nasa atin na po yung altitude, yung environment po. Kasi alam nyo naman po sa bundok, kailangang sanay po tayo sa akyatan, sa pag kaya ano rin po, nag-training din po ako sa iba-ibang sports, parang sa martial arts po. Nag-try din po ako ng wrestling. Then I'm playing I'm training for MMA, mixed martial arts. Mixed martial arts. Hindi na nakakapagtaka, katawan pa lang And then yun po sir. Ayan MMA. Halos yun po yung preparation ko para sa World Indigenous Games po. Anong kinaibahan ng wrestling na yung napapanood sa telebisyon, yung modern wrestling, at saka yung traditional na wrestling? Anong gagawin doon? Paano? Sir, bale sa traditional wrestling po, more on lang po siya, takedowns, parang ganun po. Or meron din iba-iba rin po yung rules namin sa especially Mountain Province. Sa amin po parang hawakan lang po dito sa sa bahag. Doon po yung starting, and then yun lang po, tumbahan na lang po yung so takedown talaga, tumbahan lang talaga. Unlike po sa yung napapanood natin na yung sabi nila professional wrestling, yun po is hindi po siya ganun hindi po natin yung ginagawa, sir. Hindi ganun karahas. Yes, sir. Okay. Yung lang, friendly lang po, sir. Friendly competition. Parang po yun, yun po yung pag may mga problems po tayo sa society or community, doon po na parang may contest po. Doon po yung magde-decide kung sino yung kukunin nila, sir. Or Tsaka parang kung sino exchange yung... of lang din, culture. Yes, sir. Exchange of culture po. Kaya po yun, po yung mga tribe, nagmi-meet po sila. Yan. Napakaganda Yes, sir. mitiin pala, no? Okay po. Si Elvis Julius naman, ang gagawin ay yung sa canoe, no? Yung sa Dragon Boat Racing, tama ba? Opo, sir. Okay, paano naman yung paghahanda natin? Kasi, syempre, tubig, no? Di ba, sa Ifugao, medyo madalang yung makikita nating bodies of water, di ba? Parang, Sa kasalukuyan nag-dragon boat din po ako, parang yung alternate lang na training ko, sir. paano ang ginagawang preparasyon, paghahanda para dito? Sumasali ako sa ensayo ng Philippine Navy Dragon Boat. Okay, magandang preparasyon, okay? Tapos, siyempre sa Ifugao, sanay sa parang buhatan. Kailangan din namin ng kahit hindi na kami magkaya sa ibang sport na mag-gym. Traditional po sa amin, sa katawan namin na kasi sa Ifugao, kailangan talagang magbuhat ng kahoy para sa pang araw-araw, doon na po lumalaki yung katawan namin. Yun. Spear thrower, paano ba yun? Yung ba yung, di ba, sibat yun no, sa Tagalog, spear, Opo, spear, di ba? Paano yung gagawin doon? Pakipaliwanag nga sa mga manonood, ano yung game na yon para paggamit ng sibat? Paano yun? Yung traditional na sibat po na kung sa Ifugao yun ay may patusok sa ano ang sisibatin mo doon sa tribal game? Ang palayuan po. Palayuan. Palayuan pala. So, ganun pala yung gagawin. Oh, by the way, sir, But ano yun, they just finished the
may worship yun sa sibat na gagamitin. And they just send us a schedule na katatapos lang nung worship nung spear. And so, there's, katulad ng sabi nga ni Mark, ang daming paggagamitan ng sports, ng traditional sports na ngayon lang natin narinig. And so, makikita natin yung values connected to sports. Ang usually pag sinasabi lang natin di ba, we take sports for granted na etong makakabuti ng mga kabataan, palagi natin sinasabi. But hindi po nakakonect yung values that goes with playing sports. You represent your community, you represent so many things in relating to whatever issues you'll be using sports. Sir, sino po ang katulong ho natin dito financially or sa support po when it comes to support sa mga atleta ho natin, sa mga sasabak ho natin mga tribal group? Sino ho ang katulong natin dito, sir? Alam niyo naman, si President Cojuangco, Peping, you would be surprised. Siya po ang unang nagsabi, sali tayo dyan. Dahil nagpadala po ang communique galing Brazil sa DFA natin. Okay. And then DFA napunta sa NCCA. Tapos sa NCCA, napunta naman sa amin. Dahil nga, sabi nila, may naka-attach na games, isa sa amin daw yan. And nung nakita po ng Presidente Cojuangco, right away, sabi niya, we have to show them who we are. And napakalaking bagay ang kung ano ibig sabihin, show them who we are. Dahil nakasabi na ron kung ano tayo kung anong pagkatao natin. And so by them, pag yung representation ba, true representation of the real traditional Filipinos, Yes, that is correct. At siguro, Mark, ano ba yung kahalagahan ng pagpapakita ng kultura natin bilang mga Pilipino? Siyempre, sasaba kayo sa Brazil, sa international. So, palagay mo anong kahalagahan nun? Mahalaga po ito sa amin, sir, kasi dito po namin naipapakita yung kung paano po kami yung kultura po namin as Igorot, and sana po ay makita nila na yung nandun pa rin yung values and then culture. Kasi yun na po yung nawawala sa amin, sir. Through nung pag nandyan na yung modernization, nawawala po yung ibang practices kasi yung mga bata, syempre, nag-aaral na, yung ibang cultures or tradition nakakalimutan po nila kasi yung matatanda na lang parang nag-approve. Pero nang dahil po sa pag may mga events po na ganito, doon po namin yung kami pong yung mga mas younger, kailangan pong lumapit kami sa elders namin and the elders para po yung tanuhin namin kung ano yung para sa ganito, yung may mga culture po kaming kung ito po yung proper, kung ano yung tama, gagawin po namin yun. Tapos lagi pong nagpapaalam sa kalikasan. Yun po lagi yung nawawala kasi minsan patayo na lang ng patayo. Hindi po namin nakakalimutan na meron palang mga ano po, may mga dapat gawin bago kayo maglagay ng kung ano-anong bagay po. Okay, last question para kay Elvis at saka bago mag-imbita si Colonel. Ikaw naman, Elvis, palagay mo magandang opportunity i-showcase ninyo bilang mga tribal groups, mga ethnic groups, yung inyong mga kakayahan. Of course, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa na, sa buong mundo na. Siyempre po, napakalaking halaga po ito para maipakita namin sa buong mundo na dito sa Pilipinas ay nabubuhay pa rin yung kultura natin na hindi natin nakakalimutan. At dapat po nating pagpatuloy, suportahan to na para may kasunod pang larong ganito, sir. Okay, sir. Colonel, siguro invite, ano pa po yung mga aasahan natin dito sa first World Indigenous Games at siguro invite na rin po tayo ng mga ano. Ang gusto ko lang sabihin, ang pagtingin natin sa IPSA ay parang grandfather natin. Dahil kung hindi sa kanila, nasaan tayo ngayon? Yung mga values natin ng sharing, pakikisama, kilala ang Pilipino sa buong mundo, nagmula yan sa kanila. At narinig mo naman yung sinabi ni Mark, hindi pwedeng basta-basta magtayo, gumalaw, gumawa, nang walang pahintulot. Hindi lang sa mga matatanda, but pati sa kalikasan. Merong connection lahat.
And yun ang gusto natin sabihin. Let's go deeper. And let's appreciate our grandfathers while they're here. This is one way to support our Mother Nature, our environment, Yes, sir. you don't even have to talk about Mother Nature because it's integrated na eh. Oh, magkasama na talaga. Yun. Sir, by the way, ilan po tayo sa delegation po natin? Ilan po yung mga kasali natin mga atleta dito? Maliit lang ang delegation dahil alam niyo naman ng Brazil, napakalayo at napakamahal ng ticket. No? Okay. I'd like to bring sana bigger group but yun lang talaga makakayanan. Sa dami ng tribo natin sa bayan natin. Yes. Pagpasensyaan nyo na, no? Na hindi ko kayo masasama lahat or kahit na representative sa bawat tribo. But pagbalik natin at lahat ng pagkakataon natin gawin para sa inyo, susubukan natin gawin. Tatlong tribo lang isasama namin. But I hope that pagbalik natin mas matatag, mas magandang kinabukasan ipakikita ng tribal games sa kinabukasan ng ating indigenous people. Very well said. We're looking forward to more opportunities, more international competitions, and more events para ma-promote po natin ang ating mga ethnic tribes. With that, maraming salamat po, Colonel Jeff Tamayo. Marami pong salamat. At salamat kay Mark at saka kay Elvis. Mamaya tuturuan mo ko kung paano magkaroon ng magandang pangangatawan. Of course, sa atin pong mababalik mga kaibigan ang ating iSports segment para po basahin ang inyong mga komento sa ating question of the day. Lahat ng yan sa pagbabalik ng inyong paboritong PTV Sports. Hi, I'm Enrico Villanueva of the MX Road Warriors. Ay naanyalaan ko po kayong lahat na supportahan kami ng All-Filipino Conference. Maraming salamat po. You're watching PTV Sports. Yan, natagbabalik po ang inyong paboritong PTV Sports. Sige, rekta na tayo. Question of the day, Haji. Question of the day, sa ibinigay na all-out support ng PBA Board of Governors, may pag-asa na ba ang Gilas Pilipinas na makasungkit ng ticket patungong 2016 Rio Olympics? Sa kasagutan po ninyo, facebook.com/PTV4Sports, Twitter at PTV4_sports. Okay, sige, basa agad tayo. Okay, sige, ikaw muna. Ikaw muna. Alright, galing kay D. Low Sombilia. Maganda lineup ng Gilas pag nagkataon na payagan ng bawat team ang mga nabanggit na player. Kaso may isa akong inaalala sa guard position. Di kaya malito si Coach Tab Baldwin sa ipasok niya dahil madaragdag sina LA at Lee. Paano na yun, Romeo? Oy, magandang problema na yun, ano? Problema, maraming player. Yung problema, wala tayong makuha. Totoo. Jervy Arcilia. Sinayang nila ang pagkakataon na kaya nilang maghari sa FIBA Asia. Biruin nyo, ganun lineup ng Gilas 3.0, ang daming pinahirapan. Paano pa kung di sila nag-inarte at naglaro na lang ng para sa bayan, pre? Itaas mo yan. Move on na tayo, Itaas mo. Forever. Move on na tayo, ha? Jervy Arcilia, maraming salamat sa ito. Relax na. Tapos na yung FIBA Asia. Ha? Kalma lang. Kalma lang. Sige. Ken De La Cruz, kung sa height makakasabay sila pero kailangan determinado, wag isipin na hindi kaya kung Serbia nga kinaya eh. Update sa Lakers, official lineup na ba si Clarkson? Oo. Tagal na. Thanks PTV Sports at sa Star Hot Maling pa kay Shots. Clarkson? Kung kasama na ba sa official lineup ng Lakers? Oo, ng Lakers. Oo naman. Lakers ba o Gilas? Lakers yung sinasabi niya. Oo. Okay. Yaj Lawson. Sad but true. Bakit? Masyado manipis pa rin ang chance na makapasok sa Rio Olympics. Maski pa ibigay ng PBA ang buong support sa Gilas. Bago natin pangarapin ng Olympics, pagtuunan muna sana ng pansin ng Asian Games. Makapasok man tayo sa Olympics or World Cup, napakalitan chance na umusad sa next round. I beg to disagree. Yaj, remember yung World Cup, ha? Ilang talo natin doon? Apat. Yung tatlong talo, Yaj, average 3.6 points lang ang talo natin. Yung Greece, 12 points. Imagine, Yun na yung pinakamalaki. Yung tatlo na yun, kaya natin ipanalo. Malamang 3-2 tayo. Kung nanalo tayo dun sa tatlo na yun, di ba? So, meron. At saka yung manipis, ewan natin kung paano na yan. Kung si Andre Blatch, 9 months from now, maging kondisyon. At saka kung by July, maging available na rin si Jordan Clarkson. Okay, ibang usapan na yun. Tsaka mas maaga training camp nila, di ba? As early as November. No. Every Monday. So, 28 weeks.
Mahirap pa rin yun. Mahirap nga lang. Once a week. Sisingit mo sa schedule mo yun, may PBA. Oo, yung day off nga, once a week, bitin eh. Yung pa kayong trabaho mo. Tingnan natin. Sige, tingnan natin susunod na kabanata. Okay na yan. Hindi na tayo magreklamo. Nandiyan na yun. Nagre-reklamo tayo, ayaw magbigay. Ngayon naman nagbibigay, nagre-reklamo na. Easy. Easy lang. Okay. Arman Bigalan, sana makalaro ulit sa Olympics. Pero siya rin nagsabi, too late the hero. Hindi, may chance pa. Bamboo. Si Bamboo? Adana, oo. Sa tingin ko wala pa rin. Malakas kasi mga kalaban nila pero suportado ko pa rin ng Gilas. Okay yan, at least suportado ni Bamboo. Sabi ko nga nung FIBA World Cup sa Spain, nadagdagan yung tiwala ko ng sobra sa ating national team at sa ating mga players. Meldita. Meron naman kung magiging consistent and healthy ang mapipiling mga local players, kung available si Clarkson at kung bumalik yung dating game ni Blatch gaya nung nasa FIBA World. Ba't napupunta sa'yo puro positive? Saka puro negative. Just last two. Dagohoy. Last Real two. talk, hindi pa rin. Herschel Iturralde. Ang hirap ispelingin ng buong pangalan ko. Herschel Iturralde. Anything is possible. Basta hindi mawala ng tiwala. Okay yan, Herschel. Sige, last na. May sikat? Oo naman. It is safe to say na kumpleto na ang Gilas from backcourt to frontcourt. Kailangan na lang ng chemistry, tiwala sa isa't isa at tiwala sa sistema ni Coach Tab. At the same time, malaking puso. Hay nga pala sa tatay ko. Ihabol ko lang to ha. Villa, bilog ang bola. May chance talaga basta kasama lang si Clarkson at si Andre Blatch. Mga idol, pabati naman kami dito sa Davao Villa Family, number 1 sports news. Hello, Stephen Villa at Villa Family. Okay. Dahil inabot na po tayo ng oras at naka-boundary na po tayo. Maraming salamat sa De Los Santos family, dyan po sa Nangka sa Marikina City, Pantua family, dyan po sa Liano sa Caloocan City, at sa mama ko, I love you, Papa, I love you, Ginger, Ate Rose Ann. Bukas yung pinapabati ni Geraldine Pastidio, bukas ko na babatiin, nakalimutan ko yung papel. To Miss Aiza, I love you. Yan. Happy birthday kay Mr. Rick Santos, Happy ating birthday. Station Manager dyan sa Sports Radio. Ngayon mo, belated na. Ngayon. Kahapon, oo. Bubati pa naman ako ng belated. Kahapon nagpapansit si Boss Chief, Mr. Rick Santos. At syempre, sa more birthdays to come at saka more years na healthy dahil number 1 supporter natin yan si Mr. Rick. Yes. Sa ating program. Okay? To my wife, Queenie, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, Mami Base, Mami G, Daddy Dan, Mama Lau, Kuya King, at saka kay Kuya Bunso. Alright, and until... bukas. Bukas. Tomorrow, Monday, okay na tayo, no? May Monday na. May Monday na tayo. Balik na yung Monday natin. So, hindi na po tayo long weekend. Monday to Thursday na tayo. Yan, okay. Pansamantala, ako po si Dennis Principe. And Haji Camino. Hanggang bukas. Tama. Ito po ang inyong paboritong PTV Sports.